Glory to the living God. Hallelujah. Glory to God. Salamat po sa lahat ng dumako sa araw na to. Ayan. May nakita po akong bagong mukha. Allow me to greet and to thank you for coming. Yan. Welcome back, Sister May. Yan. Sister May ng Makinabang. Palakpakan naman po natin si Lord. God deserve the Thanksgiving, di po ba? Sister May, and ngayon yung asawa niya, kasama niya ngayon. Asawa po ba? Okay. Okay, thank you for coming. And sino pa po ba ang mga nakikita kong bagong mukha? Yan, siguro sa mga youth, may mga bagong youth din kasi product nung last Sunday and Monday nating youth camp. Yan, kung may mga nabitbit sila, kung may mga naaya, na hindi ko mame-mention ang name, welcome po sa gawain ng Jesus is Our Shelter Church. Today is a special day. Amen? Thank you po sa lahat ng mga fathers na dumako sa lugar na to. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Great ang mga ama, but none is greater but the love of the Father God. Di ba? God is the greatest lover of all, our Father in heaven. Amen po ba doon? Ayan. But today, hindi po ako ang magsasalita. We have a special guest. And I know may binigay ang Panginoon na mensahe sa kanya na truly makaka-inspire po sa ating lahat. The question is, are you excited? Once more, are you excited? Yan. Kada mensahe po ng Panginoon, napakahalaga. Napakahalaga po. Sabi ko nga lagi, yun yung investment natin for eternity. Pag na-connect sa atin, yung Espiritu ng Diyos, it will retain in our heart, in our mind, in our spirit. Mananatili po yon. So, hindi na po ako magtatagal. She is our friend, the friend of GS family. Katulad din po ni Pastor Red, alam kong lagi tayo niyang ipinapanalangin, including the church and the associate pastor of their church. Alam ko po na lahat ng ating pinagdadaanan, nararamdaman nila. And I'm so grateful po sa mga man and woman of God na pinadala niya dito sa atin na maging support po natin, lalong-lalo na sa panalangin. I'm so grateful po talaga sa kanya, sa kanyang head pastor. And alam naman natin, she is from Binangonan, Rizal. Sa mga first time po makakapakinig sa kanya, she is a friend of mine, kaklase ko sa Bible School when I was in Mandaluyong, sa Calvary Bible Institute. Hindi ko lang, 2 years. We've been classmates for 2 years, but even before that, we were classmates na po in Home of the Lord Christian Institute. May dalawa po siyang anak. Kasama niya ang isa niyang anak na napakalaki. I mean, mataas. Si Sam, tama ba? Sam. Very, po Sam nga ba? Ba't parang babae, lalaki? Ano na po, ang mga pangalan ngayon, common, Alex, Simone, minsan nakakamali ako, Miss Alex pala, Mr. Alex pala, Miss Alex yun, di ba? Very, ano lang yun ang mga pangalan, mga common name na. So kasama niya si Sam, ang kanyang bunsong anak. Siya po ay pastor, sila mag-asawa sa Binangonan chapter ng Word of Life World Mission Church. Yan. She's before in the teaching ministry. Naging worship leader din po siya ng church, ng head church nila, bago po siya nagplant through Bible, yung Bible, yung ginagawa pang regularly, Sister Malu, ginagawa nyo? Ha? Ayan, through cell group. O yan, Bible study. Through cell group, Bible study,
nagsimula po sa ganon hanggang lumaki yung gawain nila sa Binangonan Rizal, where she was appointed as pastor of Binangonan chapter and associate pastor of the main church in Mandaluyong. Friends, GS family, let us all thank God for the life of Pastora Gloria Batutay. Thank you, Pastora Joy. Not only a friend, talagang family ng Gios. Kapuso rin po, Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, mukhang kailangan nating mag-energize. Pwede po bang tumayo ang mga father? Dahil nga Father's Day, palakpakan po natin ang mga father. Yan, saludo po kami sa inyo. So, ayan, Happy Father's Day po. Inunahan ko na po ang Gios na batiin. Kayo po ay talagang kagalang-galang. Yan, marami pong salamat. Kayo na po yung magsiupo. Ayan. So dahil nga po nung nag-message po si Pastora Joy sa akin, kung mamimili po ako kung ano po yung available na date, no? Kung second or third. Pero pinili ko po yung third. Hindi ko po akalain na Father's Day pala. So lagi po natin tatandaan, the word of the Lord is the word of encouragement. Kahit sino po yung tumayo, ano man yung ibinigay na mensahe ng Panginoon, yaan po ay galing sa Panginoon. So bago ko po umpisahan, the last time po, February pala ako, Pastora Malu, akala ko November na the last time na nag-preach po ako rito, nag-message po ako and then sabi ko po meron kaming mission sa Tacloban. Nangyari po yon ng March 27 to 31. No? Naging part po ang Gios family na naging blessing po kayo dahil napakaganda po ng ginawa doon sa Tacloban. Naalala niyo po yon, no? Sa mga nagbigay, no? At natira dito na nalangin, same reward po na kami pumunta doon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po ba, short testimony lang po para maging part po talaga, lalo tayo ng mission na ito. Pumunta po kami sa Tacloban para po mag-message ng, ang mensahe po namin doon ay yung perceiving the man of God. Yung mga pastor po doon is talagang papaano sila na-perceive ng mga member nila kung papaano sila lalong mabless. Magkaroon ng prosperous, magkaroon ng overflowing blessing and harvest. No? Kaya po nung narinig po nila yun, grabe po yung iyak nila. Kasi ipinakita po, pinaramdam namin kung gaano po sila kamahal ng Panginoon at pangalagaan ang mighty woman, mighty man of God. No? Alam niyo po ba, 2 days po kaming, 2 days po na mission na yun, no, nagpakain po ng mula umaga, tanghali at gabi ng Jollibee. Pero po ang kagandahan po dito, ang Jollibee po na ino-orderan, 1 hour travel. Parang malapit na po sa airport, tapos kami po nasa Carigara. So dapat po talaga, pagka nandyan na po yung food ng Jollibee, kainin agad para hindi po malaps, ano? Kasi po, nagre-rent pa po kami ng van para umorder doon, and then dadalhin doon ng 1 hour. Kaya po talagang God is good, no? Talagang kumilos po ang Panginoon at meron po kami mga positive na narinig na bago yung buhay nila. Napangalagaan po talaga yung nagbibigay ng mensahe. Hindi lang po yung pansarili, no? Kasi the Lord bless us talaga kapag bless natin yung mighty man of God. Amen? Amen po ba? So, talaga pong harvest time. So, ang topic po na ibinigay sa atin ng Panginoon, mensahe ng Panginoon, it's about courageous. Ano po ba ang courageous? Sabihin nga po natin, courageous! Ayan. Hindi po, actually po itong courageous na ito, naitapik ko na po to before sa main church namin. Pero dahil nga, Lord, sabi ko, ano po ba yung mensahe na nais mong ibigay sa amin, marinig? Kahit po ako, kahit po ang sarili ko, nung pinag-aaralan ko po ito, na-encourage po ako. Nag-lift up po yung spirit ko kasi ang salita ng Panginoon ay nangungusap. Di po ba lagi po nating tatandaan, one word can change our lives. Our lives or our life, no? Courageous. Ano po bang meaning ng courageous? Sabi po dito, meaning of courageous, the quality of being ready and willing to face negative situations involving danger or pain.
yung hinaharap natin, yung mga sitwasyon na hirap na tayo, o yung mga sitwasyon na parang alam mong wala ng pag-asa. Yan po pala yung meaning ng courageous. And definition naman, ano ang definition ng courageous? Mental or moral strength to venture, persevere, withstand danger, fear, or difficulty. Yung courage, yung tayo mismo yung nagka-courage sa sarili natin, sa ibang tao, no? Since po na Father's Day ngayon, no, itong courageous na to, ikinonect ko to sa kila Joshua, yung nag-pray sila, pinabagsak nila yung Jericho Wall, na ang Jericho Wall na ito ay talagang secured siya, matibay, at walang makakapagbagsak nito. Dahil sa 7 days na panalangin nila, yun po yung nakapagbagsak sa kanila kasi nanahimik sila. Yung panalangin nila talagang walang, yun di ba, pag tayo may mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, no, para mas piliin na lang natin manahimik kaysa magdadada tayo, mas merong resulta. Pero ito po ay kinonect ko dahil Father's Day ngayon, ibinigay sa akin na mensahe ng Panginoon ay yung Lucas 15. Sino pong nakakaalam ng Luke 15, no? Ang Lucas 15 po ay yung alibughang anak. Sino po nakakatanda nun, no? Yun po ay, ang dalawang anak po, mababasahin po natin. Itinipe ko po talaga siya sa Tagalog. Yan po. Bago po natin basahin ang Lucas 15:11 to 24, tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa umaga pong ito. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay dakila at makapangyarihan. Panginoon, kami po ay nandirito para Ikaw po ay pasalamatan namin, O Diyos. Salamat sa kalakasan, Panginoon, na patuloy mong ibinibigay sa amin. Panginoon, sa oras pong ito, binubuksan po namin ang aming mga puso. Panginoon, at maunawaan namin ang iyong salita. At ano ang mensahe mo na ibibigay namin, maririnig namin, Panginoon. Marami pong salamat. Panginoon, itago niyo po ako sa iyong likuran. Tunay nga, Panginoon, na ikaw makita ang kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo, O Diyos, ang aming maramdaman. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay buhay at narito ka sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpatuloy po natin na basahin ang Lucas 15 sa 11. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at bahagi nga sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Sa 14, nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan sa isang mamayan ng lupaing yaon, siya'y pinapuntad nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang puna ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Na mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, na sabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Sa 18, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Sa 20, at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali! Dalhin ninyo rito ang kamahusay na damit at isuot sa kanya, suotan siya ng singsing at panyapak. Sabi sa 23, kunin ang pina, tabangguya at patayin, kumain tayo at magsaya.
sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Ano po ang mensahe ng Panginoon sa Lucas na ito? Sa Luke 15. Maaring, sabi po doon, no, isang master, meron 2 anak. No? Yung isa pong bunso na anak niya, kinukuha na yung kanyang mana, no? Pero sabi po dito na sa pag-aaral, kapag buhay pa raw ang ating mga magulang, ay disrespect na kinukuha natin yung ating mana. No, pero hindi lang po disrespect ang ginawa nitong bunsong anak eh. Alam niyo po kung ano? Very stupid. Bakit kinukuha na niya? No? Dahil nga alam niyang mayaman naman na sila, yung kakayanan nila. Tapos ang sabi niya, no, akin na lang. Sa sobrang pagmamahal ng kanyang ama, ibinigay niya yung kanyang mana. Anong ginawa ng bunsong anak? Inilustay, naubos, nawala, naggutom siya, no? Anong ginawa niya? Dahil hindi siya makabalik sa tunay niyang ama, sa tatay niya. Anong ginawa niya? Naghanap siya ng trabaho. Ang napasukan niyang trabaho ay doon sa babuyan. No, doon sa babuyan na pinasukan niya, dumating ang punto na siya'y talagang nagutom. No, nagutom siya. Bakit siya nagutom? Dahil wala na siyang makain, pati yung kanin baboy o yung bungang kahoy, kinakain na niya. Imagine niyo po yun. No? Nasa magandang buhay na siya o magandang pamumuhay na siya, umalis pa siya doon sa kanyang ama. No, yun ang nangyari sa kanya, consequence. Dahil sa tigas ng ulo mo, no, lumayas ka, nagsarili ka, at kala mo, kayang-kaya mo na yung sarili mong umalis ka. Pero may realization. Na-realize niya, di ba? Sabi doon kanina sa nabasa natin, nang mapag-isip-isip niya, sabi sa 17, mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Parang nare-realize niya na kung ako nasa poder ng tatay ko, hindi ko mararanasan tong taggutom na to. Hindi ko mararanasan to. Pero sabi niya, samantalang ang mga alila ng aking ama ay sapat-sapat sa pagkain, ako nandirito ay gutom, taggutom. No? Ngayon po, nung nakita ng ama o na-realize niya, sabi niya, hindi daw siya karapat-dapat tawaging anak. Kasi siya ay nagkasala sa Diyos at siya ay nagkasala sa kanyang ama. Pero doon, nung na-realize na yun, no, anong ginawa ng ama? Pero ang ibang ama, pagka ginawa sa kanya yun, ano yung naiisip natin? Ano yung naiisip natin, di ba? May mga ama na, lumayas ka dito, huwag ka lang babalik. Di ba? Ganyan, yung mga iba, no? At huwag ka nang magpapakita. Pero itong ama na ito, sabi niya, di ba? Tuwang-tuwa siya. Nakita niya ang kanyang pagbabalik ng kanyang anak. At sabi niya, ayan ang aking anak. Bigyan siya ng maganda o pinakamagandang kasuotan. Suotan siya ng singsing at suotan siya ng panyapak. Kasi galing siya sa babuyan eh. Anong itsura niya? At meron namang ibang ama, anong itsura mo? Asan ka anong nangyari sa iyo? Ang baho-baho mo. Lumayas ka rito. Pero itong ama ay, di ba sabi niya? Niyakap, hinalikan, no? At winelcome dun sa lugar ng pagbabalik niya. Kaya nga meron dito tinatitle nila, Lost and Found. Na walang anak at nagbalik na anak. Or ito rin po ay the Father's love. Kung paano po nagmahal. Tama po yan, yung sinabi po ni Pastor Joy kanina. Wala pong hihigit sa pag-ibig ng Panginoon. The greatest love of God. Grabe, it's amazing. No, amen? Yun po yung kwento. Nakuha po natin yung kwento, no? Pero po sa bandang huli, hanggang 24 lang po, sa bandang huli, nagtaka po yung kapatid niya, panganay. Sabi niya, anong nangyayari? Kasi may celebration di ba? Very, yung nangyari po ay parang, grabe yung pangyayari, no? Sa tagal po ng panahon nangyari yun, pero nagkaroon ng celebration. Sabi nung kapatid niyang panganay, lalaki, anong meron dito? Sabi niya, meron po tayong pagsasaya kasi nagbalik ang iyong kapatid. At pinapatay ng tatay mo ang matabang guya. No? Espesyal. Sabi niya, nagdamdam din siya.
Sabi niya, Ama, nilayasan ka na nga ng anak mo, nakuha mo pang mag-celebrate. Nakuha mo pang maghanda para sa kanya. Samantalang ako. Pero sinagot siya ng tatay niya. Sabi ng tatay niya, hindi mo ba alam na ikaw ay nag-enjoy sa ari-arian at ang lahat ng ari-arian ay sa'yo? Ang kapatid mo naman, di ba, naranasan niya kung paano ang paghirap. Ano kaya yung maiisip natin, o mararamdaman natin bilang ama kapag ganon ang ginawa ng anak natin? At ano naman kaya yung inaasahan natin, na, di ba tayo minsan, kapag nagkasala tayo, parang ayaw nating lumapit. Kasi baka masaktan tayo dun sa sasabihin ng tao, o ng ama, o nung kung sino man, na taong pinagkasalaan natin, iniisip natin kung ano yung sasabihin, o ano yung gagawin. Alam niyo po ba, sabi po sa 1 John 3:1, sabi po dyan, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. Napakaganda po niyan sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog ng unang 1:3:1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng mga sanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Alam niyo po ba, sa kwento po nung dalawang anak na yon, parehas po silang kinonek ko na courageous. Parehas po silang naging matapang. Bakit ko po nasabi? Ang tatay po niya, naging matapang po siyang harapin, kung ano man ang sitwasyon o nangyari sa kanyang anak. At itong anak naman niyang bunso, matapang din po siyang hinarap o lumapit sa kanyang ama. Pero sa iba pong anak, hindi na. Kasi sabi niya, siya na mismo nagsabi, wag niyo na po akong tawaging anak, hindi na po ako karapat-dapat. Pero po dito, binigyan siya ng pagkakataon na ng sarili niya, na-realize niya na yung palang realization na yon ay nagdala sa kanya para siya ay tumayo at maging matapang na harapin ang kanyang ama. Siyempre, pag tayo natatakot tayo, baka tayo mismo patayin, Kasi siyempre nagkasala ka Grabe yung ginawa mo sa akin. Binigay ko lahat ng ari-arian. Yung mana mo, kinuha mo na kahit buhay pa ako. Napakasakit kaya sa akin noon. Pwedeng ganon, di ba? At pwede naman niyang isipin na hindi na kita ituturing na anak, itinatakwil na kita. Bahala ka na sa buhay mo. Maaari din pong ganon, At syempre po, dahil nga po dito, ay ipinakita ng Diyos kung gaano ka-great ang kanyang pagmamahal. Amen po ba? Ayan, seryoso po. Amen? Alam niyo po dito sa unang 1:3:1, hiniram ko po yung testimony ng aking asawa, kung si Pastor Alan Batutay, para malaman din po ninyo, ay ganun pala pag nasa mundo tayo. Kasi ito, kwento po ito ng master na may 2 anak Pinatunayan po dito na ang Diyos Ama natin ay grabe magmahal. Amen? Pero po dito sa kwento po, sa testimony po ng asawa ko, kinasal po kami at the age of 30. Sabi po niya, 30 siya. Tapos po sabi niya, wala daw po siyang ama. Broken family. Kasi po, ang tatay po niya, kasi ang tatay ko, nanay ko, okay naman po, hindi naman po kami broken family. Pero ito po ay i-connect ko kung gaano po grabeng kumilos ang Panginoon. Dito po, sabi niya, tinanong ko siya, bakit wala kang ama? Buhay pa siya, sabi niya. Pero, 2 taon pa lang ako nang wala na siya. Ibig sabihin, 2 taon siya, umalis na siya, tinakas siya ng nanay niya sa Quezon Province para umalis na siya doon. Nung umalis na siya doon sa Quezon Province, nung tinakas siya, yung nanay niya, binuhay siya sa paglalabada, sa manicure, Nung nakilala ko po ang nanay niya, ikinuwento nila ang tunay na istorya kung bakit wala siyang ama. Kaya po niya itinakas ang kanyang anak
na yung husband ko, kasi po binubugbog po siya ng tatay niya. Yung si mother, Nanay Alona. Mayroon siya laging itak sa tabi. Bakit? Bakit siya may itak lagi sa tabi? Kasi pag magli-lipstick lang siya, siloso. Pag magli-lipstick lang siya, alam niya may manliligaw sa kanya. Kasi po, tapos pagka naka-short siya, ayaw din niya. Kasi alam niya na marami magkakagusto sa kanya. At nalaman po nila na bakit ganun. Sobra naman yung pagsiselos na yun, no? Pwede ka naman magselos with love, no? Pero iba po yung pagsiselos na gusto niyang pumatay. Ngayon, ang ginawa nila, pina-check po yung mental. Merong sakit sa mental. Kasi na-torture po siya ng mga sundalo. Yung pinutukan siya ng barel, binugbog siya, tapos sinubaran siya, anong ginawa sa kanya. Kaya po nagganon yung mental niya. Nung gumaling na po siya, sabi niya, ikakasal na tayo after 30 years. Nung kakasal na po kami, nalaman po niya na ikakasal na po si Pastor Alan. Sabi niya, na-realize din niya, no, na sasagutin ko lahat nung handa nung anak ko. Kasi anak ko yun eh. After 30 years, nagbalik yung tatay niya. Na siya raw sasagot lahat nung handa, nung kasal. Siyempre, tuwang-tuwa kami noon, di ba? Pero, deep inside dun sa storya na yon, may pain. May pain. Kasi nga, siyempre, di ba, ang tagal ng panahon, dun lang siya bumalik. Pero, yung time na yon, doon lumalim ang relasyon ng asawa ko sa Panginoon. Lumalim yung relasyon niya. Siguro kung hindi siya nakakilala sa Panginoon, hindi niya to pinanalangin ng matinding panalangin, wala na siguro, hindi na babalik or ano. Alam niyo po ang sabi ng asawa ko sa kanya, ang testimony po niya. Pag nakita ko ang tatay ko, papatayin ko siya. O imagine. Doon nga sa ano, 'di ba? Sa kwento po ng alibughang anak, hindi naman niya sinabing papatayin ko yung tatay ko, haharapin niya. Pero tong asawa ko, sabi niya, pag nakita ko tong tatay ko, papatayin ko siya. Pero dahil binago siya ng Panginoon at meron siyang relasyon sa Panginoon, hindi niya ginawa 'yon eh. Ang ginawa niya, pinatawad niya ang tatay niya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. One word can change our lives. Diba? Sabi nga doon. Kaya nga po, nung nakilala niya ang Panginoon, no, sinabi niya na ganun pala. Pag kumilos ang Panginoon, kaya po nung time na yon na nakakatuwa. Doon po sa kwento kanina, kinukuha na niya yung mana. Buhay pa ang kanyang mga magulang. Pero itong tatay niya, last month lang po, nung umuwi sila sa Quezon, sabi ng tatay niya, anak, buhay pa ako. Ito na ang pinamamana ko sa yung lupa sa Quezon. Bahala ka na dyan. Amen? Praise the Lord. Nakita niyo po yung kabutihan ng Panginoon, ano? Dito po sa unang 1:3:1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Amen po ba? Sabihin po natin, anak po ako ng Diyos. Amen. So yun po sabi po dyan, courage is not the lack of fear, but the ability to face. Minsan po yung pagiging courage po natin, dahil po sa takot, nagiging duwag tayo. Amen po ba? Meron po sa atin, sa buhay natin, kaya po tayo, hindi natin nahaharap yung mga circumstances, problems, trials, dahil sa fear, dahil sa takot. Sabi po dyan, life can be full of challenges, sorrows, and trials. Tama naman po, di ba? Lahat po tayo may mga pinagdadaanan, kanya-kanya ng pinagdadaanan. But even hardship, the Lord encourage us to be strong and courageous. Amen. Be courageous. Part po ito ng ating pagtayo. Kaya nga po mapalad po tayo, lalo na po tayong mga may relasyon sa Panginoon. Dahil dyan po lalo tayong tumitibay, lalo tayong tumatatag dahil sa pananampalataya natin. What more po yung walang pananampalataya? Ano pong ginagawa? Suicide, naglalason, nagpapakamatay. Pero tayo po, hinaharap natin even though na hirap na, alam natin na walang pag-asa,
Sabi po sa Deuteronomy 31:6, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." Amen? Do not be afraid. Wag daw po tayong matakot. Amen? Kaya nga po sabi dun sa kanta, even when don't see it, God is working. Even when don't feel it. Even when, mas sarap pag kinanta, no? Even when I don't see it, yun na yan. Diba? Kahit hindi po natin nakikita na, diba, it's working. Hindi natin nararamdaman, it's working. Alam natin na walang nangyayari, it's working. Kaya nga po, patuloy lang tayong mag-encourage. Amen? Ayun po. Sabi rin po dyan, good courage always relies upon the supernatural power of God to strengthen and motivate. Kaya po napakaganda po, pag tayo po ay nasa Panginoon, no, the supernatural power of God strengthen us and motivate. Minomotivate po natin sarili natin para saan? Paano nangyayari? Through cell group, napakalaking tulong po niyan. Through Bible study, napakalaking tulong po niyan. No? Through worship, pagpupunta ng Sunday, napapalakas po yung namomotivate po tayo. Kasi nakikita natin yung buhay niya na binago siya ng Panginoon. At gusto natin mangyari din sa atin, yung nangyari sa Kanya. Kaya nga, waymaker Nakita mo sa Kanya, sa buhay niya, na yung pagbabago at tinestify niya, narinig mo kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay niya. Gusto mo rin mangyari yon sa buhay mo. Amen po ba? Kung paano pong walang-wala ka, pinagyaman ka ng Panginoon, at yun ang testimony niya, ginawa sa kanya yun ng Panginoon dahil sa kapangyarihan niya ng Diyos, gagawin din sa iyo yun. Gagawin din sa atin yun. Kasi iisa lang naman ang Diyos natin Amen po ba? Amen. Sabi po dito, to achieve courage, you must be knowledgeable, have faith, and take action. Pag sinabi bang may pananampalataya ka na, matapang ka na, wala nang action, dapat meron tayong have faith and take action. Meron din dapat action, na minsan gagawin natin kagaya po nung tatay niya. Tatay ng asawa ko, di ba? Nag-take action siya. Na-realize niya, sa tagal kong pinabayaan tong anak ko, ito ang reward ko sa kanya. Kailangan, pag kinasal siya, sagot ko lahat. Yan, nagpatumba siya ng ilang baka, nagpatumba siya ng isang baboy lang siguro yun, Tapos ilang manok. Na-realize po niya, yun po yung pag-ibig, ng Panginoon. At ano naman po yung take action, Sabi po nung alibughang anak, hindi na ako dapat tawaging anak mo, sabi niya dun sa kanyang ama. Dahil nagkasala ako sa Diyos at nagkasala po ako sa inyo. Na-realize din niya. Yun yung take action na ginawa niya. Kasi naisip din niya, kung mananatili siya dun sa lugar ng babuyan, mamamatay siya sa gutom. Pero sinabi niya, samantalang ang mga alila ng aking ama sagana sa pagkain, alila pa lang yun. Siya ay tunay na anak. Diba? Pag tayo tunay na anak, lahat tayo may access. Kagaya na lang po sa bahay natin, di ba? May karapatan ka. Sino po dito ang may rep? Lahat tayo may rep? Pag walang rep, styrofoam. Bubuksan yung chiller, ganyan. So pag may rep ka sa bahay mo, pag ikaw ay anak, may access ka. Tama po ba? Hindi ka pwedeng pigilan ng magulang mo kung ano yung kukuhanin mo, kung ano yung kakainin mo, ano yung iinumin mo, at kung saan ka marerefresh. Kasi sa iyo yun Hindi naman po pwedeng may rep ka sa loob ng tahanan mo at yung kapitbahay mo may access para magbukas ng rep. Hindi. Yung tunay mong anak, doon po tayo makikita natin yung talagang access natin na tayo may karapatan. May karapatan sa loob ng tahanan. Sabi po dito, sa ating, mabilis lang po ito, yung 5 principle of courageous. Para lalo po nating manamnam ang pagiging courageous, lalo na po sa ating mga ama. O hindi lang po sa ama, kahit sa akin po, nangusap na kailangan po pala nating tumayo
no, para maging matapang. Number 1 po, sabi po dyan, seek the truth. We become courageous from doing right. Paano po tayo magiging matapang kung tayo po ay nakasakasinungalingan? Pero sabi po dito, seek the truth. Sabi dyan sa Isaiah 41:10, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. No? Nagiging courageous po tayo kapag sinisik po natin yung katotohanan. Minsan po ang katotohanan, masakit yan eh. Masakit pero yun po yung magpaparaya sa atin, yung katotohanan. Amen? Amen. Kaya po, alam niyo po, seek the truth. Na-realize po ng alibughang anak na sinabi niya, kailangan magising ako sa katotohanan. Hindi po pwede to. Mayaman kami. Masagana ang pagkain namin. Pero kailangan kong magbalik sa katotohanan. Paano? Binigyan siya ng wisdom ng Lord. Maging matapang kang lumapit sa iyong ama. Pero pag duwag yun, yung alibughang anak na yun, hindi siya lalapit sa ama niya dahil alam niya nagkasala siya. Pero ang sabi rito, seek the truth. Nakita niya, nagbigay ng wisdom ang Panginoon na lumapit ka, matapang kang lumapit at manghingi ka ng sorry. No? At sabihin mo sa kanya na ikaw ay nagkasala. Realization. Minsan po sa buhay natin, darating po yan, marirealize natin, nagkamali ako. Mali itong ginagawa ko. Yan. Sabi po dito sa Psalms 2, courageous strength comes from waiting on God. Sabi dyan sa Psalms 27, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say on the Lord. Amen? Kasi po dito sa strength, no? Kapag po tayo ay patuloy na merong relasyon sa Panginoon, yung strength po, hindi yun mawawala sa atin. Yun po yung nagpapalakas sa atin para tayo po ay magpatuloy. Lalong-lalo na po yung sabi rito, wait on the Lord, be of good courage. Amen? And He shall strengthen. Yung paghihintay. Ang tagal kaya no? Hindi natin alam kung ilang taon hinintay ng kanyang ama ang kanyang anak. Pero wait on the Lord, be of good courage. Mismong yung ama na yun sa kanyang paghihintay. No? Sinabi niya, na alam ko sa sarili ko na ang aking anak ay babalik din yan. Kasi siya yung umalis eh. O parang yung paghihintay din namin, no? Habang pinapanalangin ng asawa ko na yung tatay niya, di ba, ma-realize niya yung pagmamahal niya sa kanyang anak after 30 years nagbalik. Ang tagal po nun, ano? Amen? Sabi po sa 3, courage comes from hope in the Lord. Kaya nga, God is the hope to the hopeless. Yung mga nawawala ng pag-asa, no? Tayo po mismo makakapagpatunay na nasa Panginoon tayo, 'di ba? Na there is hope. Sabi po sa Psalms 31:24, be of good courage and He shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Parang may similarity yung 2 at saka 3. No, dahil din po doon sa paghihintay. Yun po yung sa tagal ng panahon, merong nangyayari. Kaya po, minsan, dahil din po sa buhay natin, minsan naiinip po tayo. Minsan binabay-might na lang natin, sobrang inip na ako, ito na lang gagawin ko, ito na lang magiging decision ko, pero fail. Pero bumabagsak, nagkakamali. Pero pag wait upon the Lord, grabe po kumilos ang Panginoon. Grabe po pag siya ang gumalaw. Pag siya po ang kumilos, miracle talaga. Sabi po sa 4, courage comes from having people around us that encourage us. Napakahalaga po na meron po tayong relatives. Napakahalaga po na meron tayong family and friends. Napakahalaga po na meron tayong ka-fellowship. Napakahalaga po na meron nagme-mentor sa atin at napakahalaga po na
nagsosocialize tayo kasi nalalaman natin kung ano yung buhay, no, na nararanasan natin. At napakasarap po mapakinggan at malaman kung paano siya binago ng Panginoon, kung paano nagkaroon siya ng miracle, ng blessings, no, ng overflowing, ayan, na nakikita natin sa buhay niya. Kaya po sabi diyan, encourages others to be courageous too. Naranasan na po ba ninyo na minsan may lumapit sa inyo at humihingi ng tulong? Lalo na sa mga nagme-mentor, lalo na sa mga leaders, no? Siyempre, lalapit yan. Sis, pwede mo ba akong tulungan? Sige sis, tutulungan kita. Pwede mo ba akong ipag-pray? Sige, pagpe-pray kita. Pero habang nagsishare siya doon sa hinihingi niyang panalangin at habang humihingi siya, nagsishare siya doon sa gusto niyang mangyari, yung sitwasyon niya, yun din yung sitwasyon mo. Naranasan niyo na po ba yun? Na for example, ito kasi ang problema ko eh. Dumating yung sitwasyon na ito yung pangangailangan ko, nagkaroon ng problema. Pero habang kinukwento niya, yun din yung pinagdadaanan mo. Paano ka magiging courageous doon? Seek the word. Mag-pray kayo, ano yung ibibigay ng Panginoon. Kasi pwedeng ma-down ka eh. At hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanya, sis, hindi ka nag-iisa. Dalawa na tayo, parehas natin pinagdadaanan. Anong gagawin natin? Magre-rebelde tayo. Diba? Na ito ang sitwasyon natin. Hindi. Encourage mo siya. Lord, anong word, anong tamang panalangin na ipapanalangin ko sa kanya. Minsan dumadating po yun. Hindi lang pala sa akin nangyayari, sa kanya din. So kung sa'yo nangyari yun, syempre alam mo na kung ano yung ibibigay mo mensahe sa kanya. No, minsan ganun po nangyayari po talaga yon sa sitwasyon natin. Kaya encourages others to be encouraged too. No, dun sa sitwasyon niya, nagiging matapang ka. Bakit? Kasi nararanasan niya yung nararanasan mo. Diba? Ito kasi, minsan lalapit siya. Ito kasi, sisi. Ang nangyari kasi sa akin, na-scam kasi ako ng 500,000. Ito kasi ang nangyari eh. Paano? Hindi niya alam na scam ka rin. Mas malaki pa. Diba? Ang sitwasyon na yun. Kaya po, ang sabi doon kanina, sa courageous, sabi po, the quality of being ready and willing to face. Kaya mong harapin, even though lubog na, even though nahihirapan na, parang wala ng pag-asa. Yun po yun. Kaya sabi din po sa 4, no? Yun po yung sa Isaiah 41:6, they help everyone, his neighbor, and everyone said to his brother, be of good courageous. Napakahalaga po nun na meron tayong friends, brothers, and sisters, dahil po dyan, mismong tayo tumatapang. Mismong tayo nagkakaroon ng testimony sa buhay nila. Amen. Number 5. Ang sabi po ng number 5, courage comes from God. Amen. Kasi sabi po doon, Joshua 1:9, be strong and courageous, do not be afraid. The Lord your God will be with you and wherever you go. No? Kaya nga po si Joshua, ito po ang talagang pinanindigan niya o mensahe sa kanya ng Panginoon, bakit kamo? Ginawa siyang leader. Sabi sa kanya ng Panginoon, no, panghawakan mo ang salita ng Panginoon na ikaw ang tumayo at huwag silang manawa sa panalangin na mapabagsak natin ang Jericho. No, nanalangin sila ng 7 times at umikot-ikot sila. Ang instruction sa kanila ng Panginoon, pumiliin yung maging tahimik. Huwag mag-murmur, huwag magsasalita, at huwag ibubuka ang bibig. Doon pala yon sa sitwasyon na yun, no? Minsan pag tayo nananahimik, doon pala kumikilos ang Panginoon. Doon tayo nagkakaroon na-encourage tayo. Diba? Na parang may nangyayari. May nangyayari. Courage to face our fears will not come from self-confidence. It will only come from confidence in God's powerful promises. Bakit po sinabi dito na powerful promises? Powerful
powerful promises, kasi po, pag sinabi po na ikaw ay courageous bilang isang matapang, no? Kagaya na lang po dyan, sabi po dyan, may next po ba na? Parang wala dito sa slide ko. Next po. Wala. Sorry. Sabi po dyan, sa courage to face our fears will not come from self-confidence. It will only come from confidence in God's powerful promises. Ano yung promises na yon? Hindi ko po siya naisama, pero ang powerful promises, number 1, dyan is presence. Bakit ko po sinabing presence? Sabi po sa Exodus 25:25, if you worship me, I will give you food and waters and take away all the sicknesses and diseases. It's a package. In His powerful promises, sa presence po ng Panginoon, if we worship the Lord, if we worship Him, sabi niya, worship me and I will give you food and waters. Hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw. At ano pa, aalisin ko lahat ng sakit at karamdaman na meron sa'yo. That's the presence. Yun po yung powerful promises ng Panginoon. As long as we worship Him, may ginagawa siya na para po tayo ay mabless. I will bless you. Diba? Kagaya po ng pag-worship natin kanina. Kung nag-worship po tayo, bigay lang po natin yung puso natin, no? Na lahat ng mga daladala natin, lahat ng nangyayari, ano man ang sitwasyon natin, ipanalangin mo lang yan, no? Pero po, sabi doon, the highest form of prayer is worship. Kaya po yung powerful promises ng Panginoon, presence, in His presence. Sabi din po dito, sa pangalawa, in His power. Powerful promises, power. Bakit ko po sinabing power? Sabi po yan sa Ephesians 3:20. Anong sabi dun sa Ephesians 3:20? God is able to do exceedingly abundantly above all whatever you ask or think according to the power that work in us. Kaya powerful promises ng Panginoon, pag naging matapang tayo, pag naging courageous tayo, tumayo tayo sa anumang sitwasyon natin, yun po yung number 1, yung God's presence. Number 2, yung power. And number 3 po, yung perseverance. Sabi po yan sa Galatians 6:9, never give up. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, never give up. Huwag kang mananawang tumawag sa Panginoon at huwag kang mananawa na sabihin sa Kanya, ikaw ang aking Panginoon na hindi nagpapabaya sa ating buhay, ano man ang sitwasyon mo, ikaw ang Diyos na nagpapagaling, lahat ng sakit ay pangalan lamang yan. Ano man ang kahirapan, kasalatan sa buhay mo, ang Panginoon, di ba, God will provide. Napakayaman ng ating Diyos. Amen. Nakuha niyo po iyon, yung powerful promises ng Panginoon. In His presence, you worship. In His power, no, declare. And His perseverance, no, never give up. Pag po tayong bibigay, although kabigay-bigay na. Amen? And the reason to take strong courage, because God is with us. Naniniwala po ba kayo doon? Saan man tayo pumunta, God is with us. Hindi niya tayo pababayaan. And because God has a plan for us. Jeremiah 29:11, I have plans for you, plans to prosper, not to harm, plans to give you hope. Yan po, ang mga binigay ng mensahe ng Panginoon. Because nothing can separate us from His love. Wala naman po talagang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Panginoon eh. Amen? Amen po ba? Because God will strengthen us. Pinapalakas lagi tayo ng Panginoon, lalo na pag tumatayo tayo at tinatayuan natin ano man yung sitwasyon natin. Diba? Meron po kasi dyan, bakit? Because God will strengthen us. Meron po dyan mag-asawa, lagi niyang pinag-pray kasi lasinggero yung asawa niya. Wala naman po siguro lasinggero dito. Pray siya ng pray. Sabi niya, balang araw, masasama ko rin to sa church. No? Hanggang sa, pag lasing siya, umuwi siyang lasing sa bahay, tinitimplahan niya pa yan ng kape. Sabi niya, grabe na tong asawa ko. Kahit na lasing na ako, kahit na
na anong ginagawa ko sa kanya, kahit sumusuka na ako sa table, pero pinagsisilbahan pa rin niya ako, binibigyan niya pa rin ako ng ano. Pero hindi pa rin siya sumasama sa church. No? Ang ginawa niya, pero nananalangin pa rin siya. Ang sabi niya, balang araw, yun, nililayhan sa inyo pag natutulog na yun. Balang araw, masasama rin kita sa church. Ngayon, dumating ang time. Sabi niya, sa sobrang pagmamahal ng kanyang asawang babae, hinayaan niya kung anong ginagawa niya. Umalis siya ng Sunday, no? Pag alis niya ng Sunday, sinundan niya. Ngayon, nung sinundan niya, sabi niya, saan kaya nagpupunta yun? Bakit napakabait? Kahit anong gawin ko sa kanya, mahal na mahal pa rin niya ako at hindi niya ako iniiwan. Pinagsisilbihan niya pa ako. Sinundan niya ngayon, ano? Pagsunod niya, nakita niya sa bar. Yung babae, nasa bar. Yung pala, yung bar na yon, yun yung church nila. Dating bar, ginawang bar. Akala niya, mas lasinggero pala tong asawa ko eh. Kaya mas mabait sa akin. Hindi. Yung bar po na iyon, yun po yung church, at pumasok siya doon. Nakita niya kung papaano manalangin itong asawa niyang babae. Lumuluhod siya sa panalangin at pinapanalangin niya ang kanyang asawa na magbago na siya. Dumating ang time na realize nitong lalaki na sobrang pagmamahal pala sa akin itong babae ng asawa ko. At nakita ko kung paano siya lumuhod, umiyak para magbago ako. Dumating ang realization, kagaya po ng alibughang anak, kung paano po magmahal. Ganon din po tayo. Kahit ano po yung ginagawa ang sitwasyon na nakakasakit yung tao sa atin, hayaan lang natin, darating ang time na mababago din yon. Amen? Amen? Tapos sabi po dito, because Jesus has overcome the world. Na-overcome na. Kaya tayo po ay courageous. I challenge you, be courageous. Tayo po magsitayong lahat. At isisigaw lang naman po natin, be courageous! Ayan, tayo po'y manalangin. Hallelujah. To God be all the glory for His message. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you and we honor you, Lord. Thank you for the message, O Lord. I believe, Father God, nangusap ka, Panginoon, sa inyong mga anak, O Diyos, sa amin, Panginoon. At nakita po namin kung paano ka kumilos at gumalaw. May mga himala, Panginoon, na pinatunayan mo, O Diyos. At alam po namin, Panginoon, nangyari man ang mga himalang iyon, mangyayari din po sa buhay namin. Panginoon, kanya-kanya po kami ng mga sitwasyon sa buhay. Marami pong trials, troubles, circumstances, and hardship. But Lord, we believe and we trust in you, Lord, na ikaw lamang ang aming Diyos na makakapagpabago ng lahat ng ito. At ikaw po ang aming Diyos, Ama, Lord, natutulong, Panginoon, para kami maging matapang. Lord, alam po namin, Panginoon, na nais mo sa buhay namin tumayo, Panginoon, ng may pananampalataya. Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang siyang kumikilos at gumagalaw, Panginoon, sa bawat buhay namin. Ano man ang aming mga sitwasyon. Lord, na-overcome na po ito lahat. Salamat po, Diyos, sa iyong gabay. Sa amin, Panginoon, kung saan po kami mag-uumpisa at ano po ang aming uunahin, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, ang una naming gagawin ay magkaroon ng tamang relasyon sa iyo. Relasyon, Panginoon, na ikaw lamang po, Panginoon, ang lagi naming uunahin. Relasyon, Panginoon, na ikaw lamang po, Panginoon, ang aming paniniwalaan, ang aming pananampalatayanan. Tunay nga, O Diyos, na kami mahina kung wala ka sa amin. Panginoon, ikaw po ang aming kailangan, O Diyos. Ang kalakasan mo ang aming kailangan, Panginoon. Ang katapangan mo ang aming kailangan, Panginoon, para kami tumayo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil sa oras mong ito, Panginoon, tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano kami maging matapang. Na magtiwala sa iyo, Panginoon. Paano kami, Panginoon, mag-seek ng katotohanan, O Diyos. At Lord, dalangin din po namin, Panginoon, tulungan niyo po kami, O Diyos,
na wag mawalan ng pag-asa. Dahil alam po namin ang lahat ng ito, Panginoon, ikaw lamang po ang magkakapagbibigay ng solusyon sa aming mga problema. Panginoon, salamat po, Diyos. Dahil sa mensahe mo, Panginoon, kami po'y nagiging matibay. Sa mensahe mo, Panginoon, kami magiging matapang, Panginoon, sa pagharap anuman ang mga sitwasyon na aming hinaharap, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa. Marami pong salamat, Panginoon. Ikaw ay dakila at makapangyarihan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. To God be all the glory. Praise the Lord. Hello. Good morning po. Nanginginig ako. Pag matagal akong Happy Father's Day po sa lahat. Sobrang napakalaki nung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po? Lagi po natin yung tatandaan. Tayo po kaya, gaano po kaya kalaki yung pag-ibig po natin sa Lord? Sabi natin, di ba, lagi po natin sinasabi yon na mahal na mahal natin ang Lord. Di po ba? Madalas natin sabihin yon. Sino po kaya yung makakapagsabi dito na hindi niya mahal ang Lord? Meron po ba? Siguro po, wala. I'm sure lahat po tayo, hindi lang natin mahal ang Lord, kundi mahal na mahal na mahal. Ang tanong, gaano natin siya kamahal? Di po ba? Tanungin niyo po yung sarili natin. Kung sinasabi natin na mahal naman natin ang Panginoon, siguro po, yung 10%, napakaliit lang po nun, di po ba? Kaya kahit po ibigay po natin lahat yung sweldo natin, yung salary natin, kahit nga po isang buwang salary, kaya po natin ibigay. Kasi pag naaalala natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin, yung malaking pagmamahal niya, maibibigay po natin. Amen po ba? At saka siya din po kasi nagbigay sa atin ng mga lahat ng pangangailangan natin, di po ba? Hindi lang po yung mga simpleng pangangailangan. Sa Kanya din po galing lahat yon. Lagi po natin tatandaan yon pag po tayo nagta-tithes and offering. Kaya tandaan po natin, the number, the percentage is not the issue. Ang mahalaga po, the size of our love. Tandaan niyo po yon. Para po, pag nagbibigay po tayo, hindi yun sasabi, kahit wala tayong sweldo, kahit marami tayong problema, hindi tayo magre-reklamo na, magbibigay ba ako? Lalakihan ko ba? Maliit na lang. Pero pag nasa isip po natin na mahal tayo ng Lord, maibibigay po natin dahil meron po tayong love. Tandaan po natin yon. Na po, sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, Lord. Maraming salamat, Lord, sa napakalaking pagmamahal niyo po sa amin. Salamat dahil lagi niyo pong pinaparamdam sa amin na mahal niyo po kami. Lord, tunay nga po na ikaw yung aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw yung Diyos na omnipresent, Lord. Kahit nasaan kami, Lord, nandun ka din. Di ka napapagod. Di ka nagsasawa, Lord. Lagi kang nakikinig sa lahat ng mga problema namin, Panginoon. Kaya, Lord, maraming pong salamat, O God. Lord, alam namin, Lord, nasa iyo lahat. Nasa iyo yung buhay namin, yung direksyon, yung pag-asa. Kung wala ka, hindi po namin kaya, Panginoon. Hindi po namin kayang mabuhay kung wala ka. Kaya, Lord, maraming pong salamat sa iyo, O God. Tunay na nandyan ka palagi, O God. Lagi ka nandyan kapag tinawag namin, Panginoon. Hindi ka na pa nagsasawa, Lord. Kaya maraming salamat sa iyo, O God. Lord, tinataas ko po sa iyo yung tithes and offering namin, Panginoon.
nalalaman mo, Panginoon, yung sitwasyon namin, yung hirap ng buhay, lalo na yung mga nandito na walang trabaho, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sa'yo pa rin nagmumula kung bakit nakakapagbigay kami, Panginoon. Lord, ikaw nga po, Lord, yung magbigay sa bawat isa ng encouragement, Lord, na hindi sila mahiya o hindi sila matakot magbigay kahit ito maliit lang. Dahil ang tinitingnan niyo po dito, yung puso namin, Lord, yung love po namin. Kaya, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, yung tithes and offering, maliit man o malaki, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw nga po yung magbigay ng kapangyarihan, Lord, kung saan namin ito gagamitin. Ikaw yung maging guide namin, Lord, na maitama namin lahat yung mga paggagastusan, O God. Lord, napakabuti niyo po. Kaya dalangin ko, Lord, na pagpalain niyo po kaming lahat, yung wala mang pera, walang trabaho, at lalo na yung meron ditong pusong mapagbigay, Lord. Nalalaman niyo din yon. Wala man silang pera, kulang man, pero nagbibigay kahit maliit. Alam ko po, nakikita niyo yan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Dahil napaka-maunawain niyo, Panginoon, sa amin. Napaka-maunawain niyo. Napakahaba ng pasensya, O God. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nandito, O God. At dalangin ko, Lord, na nagdi-declare kami ng blessing, O God. Blessing sa bawat isa, sa walang trabaho, sa merong trabaho, Panginoon, sa kapos. I-bless niyo po silang lahat, Panginoon. We declare blessing, spiritual, Panginoon, financially, materially, Panginoon. Lord, ikaw na po ang bahala sa tithes and offering namin. Maraming po salamat at ito'y samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, blessed Sunday po. So, nagulat si Pastora, ano bang nangyayari? Ayan, dahil po special day ng mga father today, syempre, nung nakaraan tayo ay merong present sa ating mga kananayan, ilaw ng tahanan. Syempre, kailangan din palakasin natin yung haligi. 'Di ba? Yan yung nagiging nagbibigay para nakatutok dun sa pundasyon. So, today, pwede ko po bang tawagin yung mga haligi ng ating tahanan sa harapan? Ayan po, lahat po ng haligi ng ating tahanan. Tara po, dito po sa harapan, lahat ng haligi ng tahanan. Para po ipag-pray yung haligi ng tahanan, tawagin ko rin po si Pastora Joy. Si Pastora, sige po. Pastora, pwede daw po bang ipag-pray nyo po ang haligi ng tahanan? Sige po. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Maari po bang mag-request na itaas po natin ang ating kamay? Yan po ay isang pagsuko at katunayan po yan po ay isang pagiging courageous sa ating Panginoon.
Tayo po'y manalangin at ipanalangin po natin. Extend po natin ang ating kamay sa ating mga Father. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa mga Father na nakikita mo, Panginoon, bukas ang kanilang puso. At Lord, sila po ay kinakausap mo, Diyos, at alam po namin, Panginoon, na sa kanilang pagtaas ng kamay, idadaloy ang pagpapala mo, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay, O Diyos, na patuloy na nananampalataya at nananalig sa iyo. Lord, I pray, Father God, na patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan at tunay, Panginoon, na they are 10 times better than the others, the head and not the tail, above and never beneath. Lahat po ng Father na ito, Panginoon, ay sila po ay gagamitin mo mightily sa iyong kaharian. At Lord, pagpapalain mo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang ginagawa. Lord, at sila po, Panginoon, ay bibigyan mo ng maraming himala, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay na patuloy, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, O Diyos. At alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang kanilang dakilang Ama. At ikaw po ang nagbibigay sa kanila ng wisdom, ng knowledge, ng understanding, Panginoon, ng word, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa kanila, Panginoon. Ano man ang kanilang sitwasyon, pinagdadaanan, Lord, alam po namin na ma-overcome po nila ito. Salamat po, O Diyos, sila'y tinawag mo at sila rin po, Panginoon, ay anak mong dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Salamat po, O Diyos, sa buhay nila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, dahil po Father's Day ngayon, syempre meron din po kami, meron pong gift. Actually, hindi ko po alam saan dahil pinagpapala pa rin ni Lord yung daluyan na to. So, meron pong simple token na ibibigay sa mga haligi ng ating tahanan. Yan. Sige po, pamigay na po yung haligi. Dahil alam naman po namin na mga haligi po. Ay, yung haligi ang ipamimigay. Hindi po, yung token po, hindi po haligi. Sorry po. Baka pag pinamigay haligi, gumuto. Sorry po, sorry po. Ayan po. Alam naman po kasi namin na nagpapalakas sa inyo yung pagkakape. Kahit po ang ilan po sa inyo ay may mataas na sugar, pero wag po kayo mag-alala. Meron po dyan stevia. Ayan. Para inaalala din naman po namin. Yan. Sige po. So maraming salamat po and Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Tawagin po natin si Pastora Joy para sa pangwakas na panalangin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Ayan. Kanina po, share ko lang po, nung si Sister Jenny po nag-exhort, sabi ko, wow, this is courage. Di ba? Impartation of courage. Bakit po? Kasi I remember si Sister Jenny, nung i-assign ko siya para mag-exhort sa prayer meeting kapag Wednesday, napansin ko, laging may dahilan, hindi pwede, ganito. Wow, lately, hindi na siya uma-attend ng prayer meeting. Sabi ko, I won't assign Sister Jenny anymore to prayer meeting. Pero kapag doer ka pala ng word, kasi nagtatithe siya, she has all the courage to stand before us pag Sunday to exhort. Nakuha po nyo? Kasi
doer of the word siya eh. Kaya kanina, ang tagal-tagal niyang mag-exhort, ang tagal-tagal niyang mag-pray, pero nung ini-assign ko again, na para mag-exhort, mas kunti nga lang tao dito eh pag Wednesday. I think 20, pinakamarami namin, 26, 27. Napakakonti, pero ayaw talaga niya. Ayaw talaga niya. Tama ba, Sister Jenny? I can feel it. So sabi ko, ba't ngayon? Ngayon, di siya nahihiyang magsalita ng magsalita. Kasi, alam niya kung ano yung kanyang sinasabi. Amen po ba? Amen? So, ganun po yun. Thank you, Pastor Aglo, for the impartation of your courage. I know you are courageous. Kaya, na-impart yon sa aming lahat. Amen po ba? Yan. Kasi yung courage, nandun po yung strength. Nandun yung strength. Pag tayo ay pinalalakas ng Panginoon, isinusupply ng Panginoon lahat ng ating pangangailangan, spirit, soul, and body, yan. We are confident before God. So, we are courageous. Amen po ba doon? Yeah, yung pong napakahalagang karakteristik ng isang sundalo. Sundalo po ba tayo? Ha? Sundalo? Ayan. Napakahalagang character ng isang sundalo ay courage. Courage. Walang sundalo na Amen. 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 Yan. Foreigner po ang nagsasabi niyan. Okay, so thank you so much, Pastor Aglo, for the impartation. And sa susunod na may mission kayo ulit, yan, ibulong mo ulit sa akin, i-chat mo, and maglilikom ulit tayo ng mga generous na puso. Yan, generous na puso na magpapadala ng part. Actually po yung binigay namin last time, individual po yon na sinulisit, individual. Kaya ang balik po nun sa atin, individual din, di ba? How I wish next time we can give para sa mission from the fund. Yan, miniting ko na po dati yan ang board eh. Hindi ko lang po napapollow up. Nawala po sa isip ko na i-follow up na magkano ibibigay natin sa mission. But we agreed, magbibigay po kahit konti. Why? Kasi po, tama si Pastor Aglo, yung harvest nila, yung kanilang binipisyo, dahil po sila ay humayo, kahit hindi tayo humahayo, pero tayo nagbibigay, same lang po. Same. Nakuha po niyo? Same. Same yung balik. Sa mga humahayo at sa mga nagpapahayo. Yun ang maganda po doon. Kaya sana magkameron po tayo ng heart to give for the mission. Mga kapatid, di ko po ito sinasabi for myself. Para sa atin pong lahat. Para pagdating natin sa heaven, wow, yung na-harvest halimbawa, evangelism, yung tumanggap doon na 100 na kaluluwa. Pagdating natin sa langit, may magpapasalamat sa atin na 100 na kaluluwa. Sabihin mo, bakit? Pumunta ba ako sa Capiz? Pumunta ba ako sa Iloilo, sa Bukidnon, sa Mindanao? Hindi, pero nagpadala po tayo. Di ba? Nag-share tayo of what we have. Kaya, yung benefits, yung blessings na nakuha nila bilang humayo, kaparehas din po natin kasi nagpahayo tayo. Amen po ba doon? Yan po ang prinsipyo ng Panginoon, yan ang prinsipyo ng Biblia, kaya sinishare ko po sa inyo. Okay, let us all thank God for this wonderful day na binigay po niya sa akin, and especially for a very, very wonderful and challenging message from Him. Father in heaven, we thank you. Karapat-dapat kang pasalamatan, karapat-dapat kang itaas, karapat-dapat kang kilalanin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. There is none like you. There is none like you. Thank you, God, na for today, you have imparted us true courage. Good courage. Just like you, Lord Jesus Christ. You are our model of being so courageous man. Kung hindi ka po matapang
na hinarap ang lahat-lahat. Wala po kami ngayon sa kinalalagyan namin sa oras na to. We are not redeemed. We are not forgiven. We are not healed. We are not blessed in every way. But because you are so courageous to face trials, to face pain, humiliation, hinarap mo lahat because of your love. God, yung pagmamahal, yun yung nagli-lead us to true and good courage. Sana real yung aming pagmamahal sa'yo. Upang maipadama namin, maipakita namin to everyone, especially po sa iyo, Panginoon, that we are courageous. Thank you for the spirit of courage. Thank you for the spirit of courage. Lord, give birth to every spirit that level of courage that is in you. That intensity of being so courageous, Panginoon. Ibigay mo po pagka meron po kami ng conviction so that we could act ng revelation of what courage is, so that we can do whatever you want us to do for your glory. For your glory alone. For your glory, Father God. Maraming salamat that because of courage nung mga kapatid ko, Panginoon, they can act in faith for their healing. They can act in faith for their prosperity. They can act in faith for the hope na kung ano man yung mga pinapanalangin nila, it will be answered by you. They will have the courage to wait. To wait. Because in your perfect time, Panginoon, it will be done. It will be done. To give you honor, to magnify your holy name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Itaas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo, upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan at kadakilaan at kapangyarihan, noon at magpakailan, kailan paman. You are all blessed. Amen and amen.